Manuel. So ito, dako tayo sir sa panibago nating pag-uusapan. Ano kasi ito kamakailan lang din sir, parang meron ng kapangyarihan or tawag nito emergency powers si President Marcos Jr. na ayun nga suspindihin yung excise tax sa gasolina. So ano dito sir, ano naman yung nakikita nyo sir na ano nito, na epekto nito sa ating economy? Mabuti po kaya ang magiging kahihinatnan nito or meron ding mga side effect, Sir Emmanuel? Opo, sure. Magandang katanungan po. Katunayan po, sa ngayon po, hati pa po yung analysis or opinion po ng mga ekonomista tungkol po dito. Kasi po, may mga ekonomista po na kontra sa pag-suspend po ng excise tax at may mga ekonomista naman po na sang-ayon po sa pag-suspend ng excise tax. So, ibigay ko na pong halimbawa, si Professor Monsod po, saka si Professor Punong Bayan po sa UP School of Economics. Kontra po sila na isuspend yung excise tax kasi po ang argument nila, mababawasan po ng revenue yung ating bansa dahil tax po yun eh. Kapag isuspend po natin, mawawalan po tayo ng income, so maaaring hindi po ma-finance ng bansa yung kanyang mga activities sa sunod na taon. And another thing po, ayon po sa argument, karamihan daw po sa may mga sasakyan nasa upper class or yung tinatawag po nating top 30% ng ating population or income gainers. So mas magbe-benefit daw po yung mayayaman kapag sinuspend yung excise tax and detrimental po siya sa mga poor. Pero may mga ekonomista naman po na mas nakikita po nila na positibo din po yung epekto ng pag-suspend ng excise tax. Yung professor ko po sa UP, si Professor Jeff Arapok po, and ako din po mismo naniniwala po na positive po sa ngayon yung pag-suspend ng excise tax. Kasi po, kahit kadalasan sa may mga sasakyan na sa middle to upper class po, mas nagsasuffer po sa fuel-driven inflation ang mga mahihirap. Mas feel po ng mga vulnerable communities yung pag-increase ng presyo dahil sa fuel kaysa din po sa mga mayayaman. And another thing po, marami din pong sources ng revenue ang gobyerno po natin or ang bansa. Hindi lang po excise tax. So may VAT pa naman po tayo, meron din po tayong income tax, corporate tax. So hindi naman po mauubusan ng income. And another thing po, kapag sinuspend po natin yung excise tax, siguro ang epekto po nun per liter is 10 pesos po yung decrease sa presyo. So kahit 10 pesos lamang po yun, kapag marami po tayong binibili, let's say bumili po tayo ng 10 liters, malaki din po yung matitipid po natin, let's say 100 pesos. So para po sa mayayaman yung 100 pesos, maliit lang, pero para po sa mga vulnerable or mga mahihirap, yung 100 po, malaking tipid na po siya or malaking bagay. Kaya sa ngayon po, sa tingin ko rin, kapag sinuspend po natin yung excise tax, magpo-provide po ito ng relief sa mga ordinary people and magiging positive din po sa short run. And anyway, temporary lang naman po, temporary suspension dahil may crisis. So hindi naman po natin sinasabing isuspend hanggang sa katapusan ng taon or isuspend na permanently. Kumbaga po, sinususpend lang po natin temporarily dahil may crisis. So let's say next month tapos na yung war and okay na lahat, di ibalik na lang po yung excise tax. So yun po sir, favorable po yung excise tax suspension para po sa akin. Para po sa mga ekonomista din na pabor sa ganitong step po ng gobyerno. Alright, yun. Okay, sir. Yun, at least na-educate ulit kami dito sa pag-suspend ng excise tax. Ito sir, plano pa rin ng gobyerno sir, sabi ni President Marcos Jr., open siya na amyendahan din ito pong oil deregulation law. Yan. Dito sir, ano naman sir ang nakikita nyong epekto nito, Sir Emmanuel? Actually po sir, tama po talaga na amyendahan ang oil deregulation law. Kasi po, base po ito sa data, kung ikukumpara po natin yung presyo ng fuel po natin sa iba pang bansa, lalo na po dito sa Southeast Asia, sa ASEAN region, tayo po yung may pinakamataas na presyo ng langis, ng petrolyo, ng gasolina, ng crudo. And
mapapatanong po tayo bakit mataas yung presyo natin if pare-pareho lang naman po yung sources po natin, Middle East and other countries po na nagbebenta din ng oil like Russia, South America, and sa may part po ng Malaysia. So mapapatanong po tayo why mataas po yung presyo natin. Dahil po yung sa dalawang bagay. Una po sir, may flat rates po tayong pinapataw sa presyo. So kapag pagpasok pa lamang po ng imported oil sa bansa natin, pinapatawan po natin ng flat rate. Maliban po sa flat rate, may excise tax pa po. So, nadoble na. And at the same time po, dahil din po sa oil deregulation law. Sa oil deregulation law po kasi, sorry po sa ingay ng mga aso ko, ang may hawak po ng control sa presyo ay yung oligopolies po. Yung mga large oil companies, yung cartel po. So, sila po yung may control sa presyo. Hindi po yung ating gobyerno. Unlike po sir sa ibang bansa, ang may control po sa presyo ay yung gobyerno. So siguro po, sang-ayon ako na i-amend ang oil deregulation law and kumuha rin po ng control yung ating gobyerno. Kasi po kapag wala pong control yung government natin sa presyo ng oil, most likely po na ma-manipulate yung prices sa market dahil nga po yung may hawak ay yung mga profit-driven oligopolies po natin. Yung oligopoly po kasi isang klase po ng market or economic structure po na ang kanilang intention is to maximize the profit. Yun po yung reason why laging mataas po yung price sa Pilipinas. So sana po ma-amend po talaga. Positive po yun kung sakaling ma-amend. Alright po yun. Ito sir, maisingit ko pang katanungan, Sir Emmanuel. Ito sir, di ko lang alam kung pasok ba to. Hindi naman ako sir expert sa economics, pero may something na naisip kasi ako sir, 'di ba? Namomroblema tayo sa presyuhan ng produktong petrolyo kasi patuloy na tumataas. Tapos i-relate natin sir sa sa utang ng Pilipinas. Yung utang ng Pilipinas ang tataas din nasa trilyon din. Ang naisip ko sir, hindi ko alam kung pwede to. What if sir, gumawa ng pera yung BSP. Mga ganun. Gumawa ng pera para may pambayad. Pwede ba yun, sir? Opo, sir. Magandang katanungan po, sir, kasi parang narinig ko na din po siya sa ibang tao. Yung para solusyonan daw po yung problema, mag-manufacture po o mag-issue, magbigay po ng pera sa lahat ng tao. Kapag nangyari po yun, sir, maghahantong pa din po siya sa tinatawag po nating inflation. Kaya hindi rin po ginagawa ng BSP. Kapag lahat po tayo may pera, let's say tig-1 million po tayo, magkakaroon po ng sobrang pressure sa presyo. Mag-i-increase po lahat ng prices sa lahat po ng market at uubusin po yung pera na nasa atin ng mga sellers po or ng ekonomiya. Babawiin po yon sa circulation. Yung economy po kasi natin may sarili din pong movement and kahit po napakarami nating pera, kukunin din po lahat sa atin yon pabalik sa ekonomiya. Nangyari na po ito sir sa mga bansa po sa Africa and nangyari na din po ito sa Sri Lanka. Dahil nga po napakarami yung money supply sa circulation, tumataas po yung presyo ng produkto. And binabawi po yung pera na yon pabalik sa ekonomiya po. And kapag marami po kasing pera, hindi na po tayo magtatrabaho. Wala na pong magta-tricycle driver, wala na pong mag-engage sa agriculture, wala na rin pong mangingisda, wala na po sigurong magtuturo. Kasi nga po lahat na pera. Madidistort niya po yung economy. And wala rin pong magtitinda. So masisira po talaga yung ekonomiya. Actually po nangyari na po yan sir sa Pilipinas mismo nung panahon po ng Japanese. Yung tinatawag po nating panahon po siguro ni President Laurel, yung tinatawag po nating Mickey Mouse Money. Tinawag po siyang Mickey Mouse Money kasi nga po, yung 1,000 pesos mo, ang mabibili niyan, isang pusporo lang po. Ganun po kamahal yung presyo. So, again po, kapag i-summarize ko po yung sagot ko, ikakasama po ng ekonomiya kapag lahat ng tao may pera. Kasi masisira po yung ekonomiya, titindi po yung inflation. Most likely, sir, maglilid pa po yan sa recession. So, lalo pong babagsak ang bansa po natin kapag lahat may pera.
Opo, yun. So, kailangan pa rin pala talaga, sir, may balance. Hindi pa rin Oh pala yes talaga po, sir. pupuwede yung gano'n. Eto Opo. anyway, sir, eto pa mga karagdagan ko pang katanungan. Eto kamakailan lang, sir, nagsagawa rin ng transport strike yung mga, driver natin na sa jeepney dito sa Metro Manila and din dito sa Bicol Region. Do you think, sir, may epekto yun sa kahit papaano makatulong sa kanila sa tawag nito, sa krisis nga dito sa langis, Sir Emmanuel? Ah, Opo, sir. Okay naman po yung ginagawa po nilang strike kasi nga po parang nananawagan po sila ng tulong o di kaya gusto din po nilang mapakinggan po sila yung side po nila ng gobyerno. Dalawang bagay po kasi yung pwedeng gawin ng gobyerno para matulungan po yung transportation sector po natin. Kasi sa ngayon po, nagsasuffer po talaga yung transportation sector. Mula po sa informal transportation like door-to-door, tricycle, pedicab, jeepney, hanggang po sa formal transportation po natin. Buses, yung mga van, and kahit po sa airlines and shipping. Lahat po affected sa transportation sector. Dalawang bagay po, sir, yung pwedeng gawin ng ating gobyerno. Una po, mag-provide po sila ng assistance. Yung assistance po na pwedeng i-provide ng ating government, pwedeng in a form po of ayuda sa informal transportation or pwede din pong consideration. Like let's say, hindi muna sila taxable sa ganitong period, lalo na po yung mga nasa formal economy. Pwede po yung gawin para hindi rin po mabigat yung burden sa part po ng transportation. At ikalawa po, i-allow po sila na sabayan yung pag-increase sa presyo. Anong nangyari po kasi, sir, nakailang beses nang increase yung gasoline po natin or yung fuel, pero hindi pa po nakakapag-increase ng prices yung mga nasa transportation. Hindi po sila nakakasabay. Kapag hindi po kasi sila makasabay, malulugi po sila o kaya madidemotivate po silang madidemotivate po silang umalis sa transportation or hindi na po hindi na po magbiyahe. So, yun po. Again, yun po yung pwedeng gawin po ng ating gobyerno. It's either ayuda in a form of subsidy po or consideration, and then i-allow po silang sabayan lagi yung pag-increase ng price. Kasi yun lang po yung pwedeng gawin para hindi po sila malugi sa ngayon. Kapag ililimit po kasi natin sila, negative din po yung epekto sa kanila. And at the same time po, although magsasuffer po tayong commuters, pero yun po talaga yung paraan sa ngayon para patuloy po yung transportation sector. Okay po, iyon. Very well said, Sir Emmanuel. O ito, sir, bago tayo magtapos sa interview, siguro, sir, ano na lang ulit ang inyo, sir, na suggest, maiiwan na mensahe sa atin pong mga driver na talagang pangunahin na nakakaranas ngayon ng epekto nitong krisis nga po sa langis. And syempre sa mga Apo. nakikinig sa atin ngayon, Sir Emmanuel, bigay ko ulit sa inyo ang linya, sir. Oo po. So, sa lahat po ng ating mga nakikinig, may crisis po talaga tayong kinakaharap ngayon sa bansa dahil po sa epekto ng war sa Middle East at sa pag-increase po ng ating oil or dahil po sa oil crisis natin, nag-lead po ito ng inflation or mga malawakang pag-increase po sa presyo, pati na din po sa pamasahe. So, sa ngayon po, ang the best po na pwede po natin gawin bilang commuter o kaya po bilang consumer ay bawasan po yung ating demand or quantity demanded. Kapag mababa po kasi yung ating demand or quantity demanded, magkakaroon po ng pressure sa presyo para bumaba po ito. Although hindi po siya agad-agad mangyayari, pero kapag na-consolidate po or yung aggregate effect po nito, magli-lead pa din po sa at least pagbaba po ng presyo sa susunod po na mga buwan. So parang tatagan lang po natin and sana yung ating gobyerno din po makaisip po ng mas mabuting solusyon or intervention para kahit paano po ma-minimize or ma-mitigate po yung effect ng ganitong crisis. Po, parang mag-benchmark din po tayo sa ibang bansa. Hindi naman po yun masama na gayahin po natin yung ginagawa ng mga bansa po sa Southeast Asia na may effective po na policy
Kasi po sir, yung other countries, same din po. Net importer din po sila ng oil. Pero yung effect po sa kanila, hindi pa gaanong katindi. Yung increase po sa prices, hindi po gaya sa Pilipinas na naglalagpas po ng 100 pesos. So yun po yung mga masasabi ko po. So sana po talaga makahanap ng solusyon yung ating government.